walking with it. Hi everyone! Good morning, beautiful people! Kamusta kayong lahat? It's your Mama Sam dito sa Sam TV. So, kamusta ang araw ninyo? Kamusta ang tulog ninyo? Ako, medyo okay naman at andito lang tayo ngayon at nag-exercise. So, syempre, story time tayo. So, katatapos ko lang maglakad. At medyo nagpapahinga, nagpapakalma, ganon. So, yon. So, ang story time natin ngayon ay kung bakit ba ako nakarating dito sa Thailand. Oo. So, kwento ko sa inyo para aware kayo. So, nandito tayo sa gilid ng, ewan ko ano to. So, una, maganda naman talaga yung trabaho ko sa Pilipinas. Nung bata ako, nung bata ako, oo, wala akong pangarap magpunta ng abroad. Kahit yung nagtatrabaho na ako sa Pilipinas, wala akong planong magpunta ng abroad. Kumbaga parang ang tingin ko kasi okay naman ako sa Pilipinas, bakit ako mag-a-abroad? Kumikita naman ako ng pera sa Pilipinas, bakit ako pupunta sa ibang bansa? Kaya ka lang naman pupunta sa ibang bansa kasi you're not happy sa earning mo, tapos parang kailangan mo pa mag-level up, ganon. Pero kasi ako noon, during that time, parang okay naman yung sweldo ko, okay naman yung trabaho ko, masaya naman ako. Kaya lang dumating ako sa punto na na-burnout na ako sa ginagawa ko. Kasi parang yun at yun at yun at yun at yun at yun at yun. Dumating ako sa punto na parang ano ba ang direksyon ng buhay? Wala man lang ka-challenge. Kasi 'di ba, nagtatrabaho ako sa marketing, kota, pagkatapos ayun, may incentive. Kaya lang nakakapagod yung kota ka lang ng kota, yung nakakapagod yung parang yun at yun at yun yung ginagawa mo na parang walang katapusan na target, 'di ba? So yun. So ang ginawa ko, kinontak ko yung mga friends ko na nasa Dubai. Kasi halos lahat ng kaibigan ko nagpunta na ng Dubai. So, doon sila nagtatrabaho. So, sabi ko, gusto kong pumunta dyan. Nung time na yon, meron kasi akong relationship na sobrang, alam mo yun, syempre, ako naman pag nagmahal naman ako, mahal ko naman talaga. Kaya lang, walang pera. Na parang pang-support sa sarili niya. Kumbaga, pagpunta ng abroad. So, ang sinabi niya sa akin, yung sinabi ko sa kanya gusto kong pumunta ng Dubai, sabi niya, mauna ka na lang, tapos kunin mo na lang ako kapag okay ka na doon. So, ako naman, dahil kapwa ko mahal ko, ayaw kong umalis na hindi siya kasama. So, nag-isip ako ng ibang idea na ano ba yung dapat kong gawin. So, kinausap ko yung driver ko noon sa company na sabi ko, yung asawa mo, di ba nagtatrabaho sa Thailand? Ano ba ang meron sa Thailand? Anong trabaho? Kung pupunta ba ako doon, makakahanap ba ako ng trabaho? So, ang sagot nila sa akin, oo. So, makakahanap ka. Kaya mo, ganun-ganon. So, nag-decide kagad ako na, sige, pupunta ako ng Thailand. Kasi, pag pupunta ako ng Thailand, yung perang ipon ko, sapat para sa 2 tao. Tapos pwede pa kami mag-stay ng 3 months kung ano man, 'di ba? So kasi yung pera kasya kesa doon sa Dubai na ako lang ang makakaalis at hindi ko siya masasama. So mas pinili ko pumunta dito na kasama ko siya na kahit walang kasiguraduhan ang magiging eksena namin dito. Sige, sumugal talaga ako, tumaya ako. So, ang bilis nung plano. Birthday ko, August 25. Tapos, nagpa-party ako. Tapos, nag-resign ako sa trabaho ko ng August 30. Umalis ako dito. Pumunta ako dito ng September 11. Ganun kabilis. Basta nanood muna ako ng bench fashion show. So, yan. So, tinapos ko muna yon. Tapos,
saka kami lumipad papuntang Thailand. So, siyempre yung company ko sabi gano'n, "Bakit ka magre-resign? Ano bang problema? Gusto mo ba i-promote ka namin?" Talagang nandodoon sila na parang, "Wag ka nang umalis, dito ka na lang." Pero ako, decided na ako kasi gano'n talaga ako, eh. 'Pag once na nagdesisyon ako tapos nabuo na yung plano ko at may pera naman ako, go, 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 go. So, walang rason para huminto pa doon sa plano kasi kaysa naman maubos yung pera ko na wala naman sa katuturan, 'di ba? So sabi ko, sige na 'to, sige na, go. Kahit si mama ko, sabi niya sa akin, "Bakit ka lalayo? Palayo ka naman ng palayo." Kasi dati sa Laguna, tapos nag-Makati ako. Tapos sabi niya, "Ngayon naman gusto mo na talaga yung malayong-malayo, yung hindi ka na namin napupuntahan." Sabi ko, "Ano ka ba?" I wanted to something new kasi talaga sa buhay ko na parang gusto ko bagong challenge, hindi yung yun at yun at yun lang. So ngayon, kinausap ko yung driver ko doon sa company. Pagkatapos kinausap ko yung asawa niya, sabi ko pupunta kami ng Thailand sa ganitong araw, okay lang ba? Sabi naman nila sa akin, yes, okay lang yon. Pagkatapos ang sabi ko, "Hindi ako makikitira sa inyo." Sabi ko, "May pera naman ako na para pang-upa ng bahay." Sabi ko, "Ang gusto ko lang, hihanap ninyo ako ng matitirahan na uupahan." Yun lang talaga yung concern ko sa kanila. And then after nun, so kung may offer silang trabaho, miski papano, so sabi ko, para ma-sustain yung buhay, go, 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 go na. So yun. And then, sabi nila sa akin, "Okay, okay, okay." So sabi ko, bibili na ako ng ticket. Sabi ko, "Eto, bumili ako ng ticket, ganito ang flight namin, tapos so paki-pick up na lang kami sa hotel, okay lang ba?" Sabing gano'n, wala daw problema. Oo, sabi nung asawa niya. So ako naman, tiwala naman ako kasi sobrang close ko kasi talaga yung driver na yun, si Joe. Sobrang close ko talaga sa Pilipinas at kapag may problema talaga sila, ako talaga yung tumutulong doon sa company para masustain siya, ganon. So tiwala talaga ako kasi parang wala naman problema doon, no? Go. So, pagpunta namin dito, tumawag pa ako sa kanya bago ako umalis. Sabi ko, alis na kami mamayang gabi. Sabi ko, ano na lang kasi syempre, first time ko lang din naman pupunta ng Bangkok. So, hindi ko alam kung paano. At ito yung first time na aalis ako ng bansa. So, ngayon, so, decided talaga ako. Pagdating, since napanatag naman ako, kasi parang sabi ko nga, "Lord, kung iwi-will mo to, everything will be okay." So sabi ko ganon, kasi nagdasal pa ako, nagsimba pa ako. And I think yes, God granted, okay lahat. Okay talaga lahat. So umalis kami. So yon. Pagdating namin dito sa Thailand, so tumawag na kasi ayun yung bilin nila. Bumili ka ng SIM card na ganito, DTAC pa nga eh. So bumili ka ng SIM card na DTAC, pagkatapos tawagan mo ko. Ito yung number ko. Tapos pupuntahan ka namin sa airport, ganon. So, ganun yung ginawa ko. Tumawag ako, bumili akong SIM card, tumawag ako, pero yung telepono, my gosh, nagre-ring lang. Ring lang, ring. Ring, 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 ganun lang. Diyos ko Lord, nakakaloka. As in talaga naloloka talaga ako kasi parang nakaka 100 times na miss call na ako. Parang hindi talaga nila pinipick up yung telepono. So sabi ko, ano ba to? So umabot na ng parang 2:00 ng madaling araw. Nag-hope pa din ako kasi parang ayoko kasi mawalan ng pag-asa. Ring lang ng ring, ring lang ng ring. Hanggang sa may nakilala kami doon sa airport na matanda na may sinalubong din siya. Sabi niya, "Where are you going?" Sabi ko, so sinabi ko yung istorya. Sabi niya, "Ganun ba?" Sabi niya, "Sumama kayo sa akin." Sabi ko, nakakaloka naman. Pero syempre nandoon yung takot ko na ayokong sumama sa kanila kasi hindi ko naman sila kilala. Pero kasi yung partner ko, sabi niya sa akin, "Tara na, sumama na tayo sa kanila, i-check-in daw tayo sa hotel." Yun. So, sige, sumakay kami sa kotse. Pagkatapos, ayun. So, chinek in nila kami doon sa, malapit din sa kanila, parang subdivision yun, tapos may hotel sa labas. Doon niya kami chinek in. So, ako naman parang, okay, thank you, ganon-ganon. Mabait naman, in fairness. Tapos, ayun, so chinek in na kami doon. Tapos,
gusto ko na matulog kasi madaling araw na, gusto ko magpahinga, bukas ko na lang iisipin yung mga problema ko, sabi kong gano'n. Pagkatapos, so nagpahinga na nga ang bakla. Kinabukasan, maaga ako nagising kasi I wanted to call again yung asawa ng driver. So, tinawagan ko, sabi ko, asan na ba sila? Tapos, hindi pa rin nila sinasagot. So, nag-decide ako, sabi ko, tara kumain tayo kasi mag-aalas 12 na. Hindi pa kami kumakain mula nung gabi kasi nga, di ba, late na, tapos stress, tapos bumili lang kami ng pagkain sa 7-Eleven, tapos ayun na, tapos, hindi nga sa 7-Eleven, parang may mini store doon sa tabi ng ano, tapos ayun na, natulog na kami. Tapos kinabukasan, ganun din. So, yung binili naming tinapay, yun yung kinain ko. Tapos hanggang sa naghanap na kami ng makakainan. So, may nakita kaming parang karinderya. So, sabi ko, kere na dito. Tapos, hindi ko alam, yung sulat nila, bula-bulate, na alam mo yun, na hindi mo maintindihan talaga. Sobrang nakakaloka. Sabi ko, Diyos ko Lord, sabi ko, paano ba to? Tapos, yun, tapos, basta may picture. So, tinuro ko na lang yung picture. Ang natatandaan ko, ang in-order ko pala ay kapaw mo. So, parang, alam ko na siya ngayon. Kaya lang, syempre, hindi naman ako kumakain ng maanghang. So, sobrang grabe. Ang anghang ng kinain ko. So, tagos hanggang dito sa lalamunan ko yung anghang. Talagang, alam mo, pinagpapawisan ako ng butil-butil na parang, sabi ko, my gosh, first time ko to. Hindi talaga ako kumakain ng ganong kaanghang. Sobra. Tapos, talaga ramdam ko yung nag-struggle yung anghang dito sa loob ng tiyan ko. So, sabi ko, my gosh, ang hirap. Sabi ko, umuwi na tayo ng Pilipinas habang kaya ko pang habulin yung trabaho ko. Sabi naman ng partner ko, nandito na tayo, mag-tour na tayo. Sabi ko, pero kasi sabi ko, hindi ko to carry, hindi ako magiging masaya. Tapos, sabi niya, sige na, nandito na tayo, ituloy na natin to, bahala na. Tapos, so, parang nag-decide siya na magtanong-tanong kami doon sa kung paano kami pupunta sa city. Diyos ko, hindi kami magkaintindihan nung kausap namin kasi kahit clinic na ng ano, hindi pa rin talaga sila ganun kaano mag-English, hindi nila ma-explain. So sabi ko, Diyos ko Lord, gusto ko na talagang umuwi. Ano bang bansa itong pinuntahan ko? Ganun yung mga idea ko. Tapos, tawag na naman ako doon kay Chervin pa din. Aba, ang tagal, hindi pa rin nila sinasagot. Hanggang sa hindi ko talaga tinantanan. So, mag-aalas 3 ng hapon, saka lang nila sinagot. Pero nakapag-check-in na kami doon sa hotel ng one more night. Tapos, yung sinagot nila yung tawag ko, sabi ko, my gosh, syempre hindi ako nakapagtaray. Ang bait ko, kasi parang ayun lang naman yung need ko, yung makausap ko sila. And then, I want to know what is next. Kasi sila yung guidance eh. Sila yung mag-guide na ano ba yung gagawin ko, paano ba ako dito, sila yun. Pero sabi ko sa kanila, hindi naman nila ako obligasyon na napatirahin sa bahay nila kasi naiintindihan ko kung nakikitira lang din naman sila, ba't pa ako sisiksik, di ba? So ayoko maging hassle sa kanila. Ang gusto ko lang ay bigyan lang nila ako ng time na makapaghanap ng bahay, and then ayun, ganun lang kasimple. Akala ko naman sa 1 week na 2 weeks almost na pinag-uusapan namin, akala ko nahanap na nila ako ng bahay. So sabi nila sa akin, pumunta ka dito sa sa Bangna. So ayun na nga dyan. Sabi niya sa may tabi daw ng Novotel, doon daw kami magkita. So sabi ko, paano ako pupunta dyan? Kakausapin ko yung taxi. Sabi ko, ayan ka na naman. Sabi ko, baka mamaya pag tinawagan kita, hindi nyo na naman sagutin. Sabi niya, no, sasagutin namin. So tumawag sila ng taxi. Pagkatapos, tumawag ako ng taxi, tapos kinausap nila yung driver. So nag-check out na kami. Sabi ko sa kanila, mag-check out na kami ha. Tapos yon, so kinausap nila yung driver. Tapos yung kinausap nila yung driver, so hindi ko alam kung saan kami dadalhin yung driver. So basta sakay lang kami doon sa taxi, tapos sabi niya, eto na yon. Tapos bumaba kami doon, so nakita ko Novotel Hotel, so doon kami sa may Novotel sa lobby. Pagkatapos sabing ganon, sige papunta na kami dyan. So papunta na daw sila. Tapos ayun na, pumasok kami doon sa hotel. Tapos pinag-check-in ulit nila kami.
Sabi niya, "Mag-check-in muna kayo dito." Sabi ko, parang na-meet ko sila ng Wednesday, tapos parang maghihintay ako sa kanila na hanggang Sunday. So, sa madaling salita, magche-check-in kami doon na hanggang 1 week. Oho. So, sabi ko, pagpasok namin doon sa loob ng hotel, sa room, sabi ko, magkaprangkahan tayo. Sabi ko gano'n. Pasensya na sa sasabihin ko. May pera akong dala, pero yung perang dala ko, hindi yan nangingitlog kapag tinago ko sa aparador. So, I need proper actions na parang mabilisan action. Sabi ko, hindi naman ako pwede mag-stay ng matagal dito sa hotel kasi syempre babayaran mo to day by day, pagkatapos kakain ka pa, so syempre masasayang yung pera. Yes, naiintindihan ko hindi kayo available dahil nagtatrabaho kayo, pero sabi ko, I think kasi parang ang concern ko from the beginning, hanap nyo na kami, tapos kung may makikita na, babayaran na lang pagdating, yung mga tipong gano'n. Kumbaga parang mayroon na silang idea na parang, kahit ngayon, pwede tayong puntahan at mag-down payment doon. Ganun yung iniisip ko, pero hindi pala ganun. Maghahanap pa lang kami na magkakasama kami. So sabi ko, anyway, wala naman akong choice kundi hintayin yung kung kailan sila available kasi nga kailangan mo respetuhin, di ba? So, ikaw yung nasa ibang bansa, ikaw yung makikisama sa kanila. Pagkatapos, so, syempre, nandudulang kami, wala kaming ginagawa. Kinausap ko yung receptionist. Sabi ko, to be honest, naghahanap ako ng bahay. So, hindi kami magkaintindihan. So, dinrawing ko. Dinrawing ko. Sabi ko, ito yung hinahanap ko. Sabi niya, ban. So, yung ban, chamay. Apartment, chamay. Sabi ko, kahit yung maliit lang, sabi niya, chay. Sabi niya, sasamahan kita pag off ko kasi 2 p.m. siya mag-off. So, ayun, naglakad kami doon sa may Udomsok, sa may street doon, hanggang sa nakakita kami ng building, tapos may apartment doon. Ayun ay studio type na may aparador, electric fan, at saka sabi niya, dito na kayo. Ang halaga ng upa ay 3,000 baht. So, nag-down payment ako, tapos binayaran ko na yung 3 months, ganon. Kasi parang, paano kasi kung wala ka pang trabaho in 3 months or at least 'di ba parang alam mo. Kaya lang hindi ko alam na mag-e-exit pala. So, doon ka lang din nalaman sa mga Pilipinong nakilala ko. Tapos doon na nagsimula yung buhay namin. Tapos yung tao na kinokontak ako, hindi ko na sila kinontak. Sabi ko, nakahanap na kami. Sabi ko, maraming salamat. At ayun. So marami kami pinagdaanan bago pa kami makahanap ng bahay. So ayun. So may nakilala kaming Pinoy na tinulungan kami na mamakyaw. And then ayun, namakyaw ako doon sa isang yung trabaho. Ayun, maraming mga Pilipino doon na ilan-ilan na mga so isang tray, 5 piso. So talagang binibilisan ko, tapos libre pagkain. So talagang pinagtsatsagaan ko yun kasi kailangan ko ng income every month. Na miski pa paano para alam mo yun, makasurvive. Yun, ganon. Tapos hanggang sa ayun, maraming mga Pilipino nagre-reto, dito ka geto, dito ka pumasok, dito. Tapos hindi ko alam, teaching lang pala ang pwedeng maging trabaho. Tapos yung partner ko naman, nakahanap naman siya ng medyo maganda-gandang trabaho. Anyway, doon nagsimula yung ikot ng buhay, doon nagsimula yung ikot ng mundo namin dito sa Thailand. Pero sabi ko sa inyo, grabe yung struggle ko. Nag-iba ang mundo. Kung doon sa Pilipinas, ako ang may pera, dito, ako yung walang pera, yung partner kong Pinoy yung may pera. Hanggang sa dumating kami sa punto na na-discover ko na meron pala siyang ibang karelasyon. Charot.
Doon na natatapos yung kwento. At yung sa susunod na kwento, doon na yung part 2 na ikukwento ko sa inyo. So, hanggang dito na lang muna. O, di ba? Naloka kayo ng bonggang-bongga. Kahit ako naloka din ako. Naloka ako sa mga nangyari. Naloka ako sa transition. Naloka ako sa lahat. Pero isa lang talaga ang kinapitan ko. Yung dasal ko. Kung saan man ako ngayon, kung bakit ako nakatayo sa sarili kong mga paa, na wala akong sinasandalan dahil sa dasal ko sa itaas. Siya talaga ang kinapitan ko. Walang imposible sa Panginoon. Tiwala ka lang talaga sa Kanya. Yun lang talaga ang hinihingi niya. Pagkatiwalaan mo lang siya, ibibigay niya sa iyo yung the best. At doon ko nakilala sino. Di ba? So, yun. So, pero syempre, sa susunod na nating kwento, yung paano, ano ang nangyari, ano ang naging eksena. So, abangan ninyo sa susunod kong kwento. So, guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa mga tumututok, sa mga nagmamahal, sa sumusuporta. And then, ganun talaga sa buhay, kailangan lumaban. So, please don't forget to click like and subscribe my channel. Maraming salamat. Paalam!